for the next coming Sundays, our topic po, mapapakinggan po natin na Word of God ay about different Bible characters. No, for the past weeks, actually ilang weeks ko po itong inaaral kasi parang 2 weeks na Ate Joey yung meron ako. No? Kasi ako po yung unang-una, so medyo pressured. Ganun. So, nung 2 weeks po na inaaral ko siya, syempre, ano po yung una nating may isip when we hear Abraham? Si Isaac, tama? Yung story po kung paano niya sinacrifice si Isaac. Amen? No, ngayon po, may 3 words po na paulit-ulit na umaandar po sa isip ko, na paulit-ulit pong nire-remind sa akin ng Holy Spirit. And those 3 words are faith, sacrifice, and obedience. Amen? Pag narinig po natin si Abraham, yun po yung una nating maririnig eh. Faith, sacrifice, and obedience. And our entire word for today is actually inspired by the definition of the word obedience, no? From its Hebrew word. Sige, pwede po ba nating pakita? Ay, ayan, nakapakita na pala. So, sabi po dito, no? Actually, ang English word na obey, no? It's not directly translated from its Hebrew word. So kasi yung Bible po natin, majority ng pagkakasulat niya originally is in Hebrew. No, ngayon po, nung pinag-aaralan ko po siya, hindi po pala obey directly yung translation from its Hebrew word. Ang Hebrew word po na ginamit sa Bible is shama. Dito ba si Ate Shama? Ayan, so kaya pala nasa ushering si Ate Shama kasi obedient pala siya. Ayan, so sabi po, ang shama, ang Hebrew word niya, ang definition niya is to hear, to listen, to give attention, to understand, to submit to, and to obey. Now, ibig sabihin, before we obey, kailangan meron tayong narinig na instruction from the Lord. Kaya pala every time or madalas, pag sa Bible, makikita natin yung mga verses na word na obey, meron ding word na hear. Amen? Kasi, ang gusto palang mangyari ng Lord, makinig muna tayo sa Kanya bago tayo gumawa ng aksyon. And for the remaining time po na pag-aaralan po natin tong word na to, no, this definition will inspire this entire message. Pero this entire message is based kung paano po napakinggan, narinig ni Abraham ang boses ni Lord, no? At kung paano po niya ito sinunod. Kung ano po ba yung responses ni Abraham every time na naririnig niya yung boses ng Lord. The title of this message is Hear and Obey God as His Chosen Servant. Amen. So, I have highlighted po 4 different circumstances sa buhay po ni Abraham kung saan narinig po niya ang boses ng Lord at meron pong instruction ang Lord sa kanya. So, let us go to 1 Genesis chapter 12 verses 1 to 4. Sabi po dito, Now the Lord has said to Abram, Get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. So Abram departed as the Lord spoken to him, and Lot went with him, and Abram was 75 years old when he departed from Haran. So this is the first time na narinig ni Abraham ang boses ni Lord. So binalikan ko po kasi our main text po from the Bible is from the chapters 12 to 22 po ng Genesis. So tinignan ko po, this is the first time na God instructed Abraham to do something. No, so dito po makikita po natin, ang sinasabi po ni Lord kay Abraham, umalis ka dyan kung nasan ka. Umalis ka sa bahay, sa lugar kung nasan kayo nakatira ngayon. No, kasi hindi dyan yung destiny mo. No, kailangan mo lumipat ng lugar. And makikita po natin, what's the response of Abraham? And Abram was 75 years old when he departed from Haran. No, kung makikita po natin, wala pong nakalagay dito na si Abraham, nag-isip-isip pa siya. No, wala pong sinabi dito na si Abraham nakipag-bargain siya sa Lord nung in-instruction ni Abraham na umalis doon. Ang sabi po dito, Abram departed from Haran. Immediately, Abram followed God. Abram obeyed God. So what can we learn from this text? So that will be our point number 1. So
when we hear God's voice, no, ang dapat po nating gawin is, we immediately obey God regardless of the difficulty because obedience increases our faith. Amen. Isipin niyo po, although, no, honestly naman po, magkaiba naman po yung takbo ng age before, no, at yung age or edad po natin ngayon. Kasi ngayon po, parang pag nag-reach ka ng 75 years old, parang miracle na po yun ngayon, di ba? No, so praise God po sa mga 75 and up kasi God has really blessed you po with a good health, no? Pero nung time po na to, si Abraham, 75 years old, and he was living comfortably. No, komportable na po yung buhay ni Abraham. No, kayo po, no, 'di ba kung alam niyo po, may mga times po, kung wari, nakaupo na kayo sa kakain na kayo. Alam niyo po nung bata ko, pinakaayaw ko yung pagsusubo na lang ako, uutusan pa ako. Naintindihan niyo po ako, yung naka-ready na lahat, tas takam ka na sa pagkain eh, yung prepared ka na, tas susubo ka na lang, tas tiyan, paabot ng toyo. Malaman. Di ba? Komportable ka na eh. O kaya sino po dito yung naranasan nyo na po yun, yung especially po sa mag-asawa. Kasi nakikita ko po to sa mga memes sa Facebook eh. Yung kung kailan nakahiga ka na, masarap na yung higa mo, nakuha mo na yung pesto mo, tapos uutusan ka, Han, paabot ng tubig, nauuhaw ako. Nakikita ko po yan sa mga fina-follow ko, mga vlogger. Komportable ka na eh. Tapos uutusan ka pa, papaalisin ka pa sa komportable mong posisyon. Di ba po nakakainis? No, kung iisipin po natin, si Abraham this time, he was comfortable enough kasi all their generations, dun po sila nakastay. Naisipin mo, mag-aalis na naman sila ng tent, maglalakad na naman sila ng malayo. Remember, wala pong maayos na transportation during the time of Abraham. No, wala pa pong sasakyan. No, para puntahan niya yung lugar kung saan siya dinadala ng Lord. No? Tayo po ngayon, magko-commute na lang, nagrereklamo pa. No? Totoo, ako po personally. Kasi pinalaki po akong Disney princess ng tatay ko. No? Every time po na magko-commute ako, nag-struggle po ako kasi buong buhay ko po, hatid sundo po ako sa school. No, kaya nag-struggle po ako pag nagko-commute po ako. Pero praise God, no, by the grace of God, nagko-commute na po ako ngayon. Palakpakan po natin ng Lord. Thank you, Lord. Small victories, pero malaking po yun sa akin. Pero isipin nyo, paano pa si Abraham? No, paano pa si Abraham na pinapaalis siya sa tinutulugan niya, na pinapaalis siya sa lugar kung saan yung kinalakihan niya? May time po ba na natanong nyo na-try nyo na pong tanungin yung mga tao na parang nakatira sa kalsada? Na bakit sila hindi umaalis doon? Alam niyo po anong isasagot nila usually? Doon na po sila lumaki. No, kahit po sa paningin natin, no, they were living an uncomfortable life. Para po sa kanila, yun yung komportable. No, kasi yun po yung kinalakihan nila. At mahirap po para sa kanila na umalis doon sa lugar na kinalakihan nila at doon sa lifestyle na kinalakihan nila. Isipin pa po natin sa Abraham. No, nandun po yung buong pamilya niya. Pero sinabi ng Lord sa kanya na umalis ka dyan. That's not your destiny. No, pero Abraham immediately obeyed God. No, kasi true obedience sometimes, no, is a struggle. Yung totoong pagsunod po sa Lord, sometimes challenging siya. For example po sa 90 Days Challenge. Sino po nagna 90 Days Challenge? Magsabi ng Amen. Ayan. Sa atin po, for sure, hindi na po ganun kalaking struggle yung pagsa-Sunday service. Tama. Kasi po, parang na-build na po sa atin na every Sunday mag-a-attend tayo ng church. Now, although sa iba, malaking struggle po to kasi hindi po tayo pare-pareho ng circumstances. Meron po talagang mahirap sa kanila yung makapunta dito, lalo na yung mga malalayo pa yung panggagalingan. Amen. No? Yung iba naman po, Bible reading, daily devotion, especially sa mga bagong Christians po na hindi pa talaga sanay na everyday nagbabasa ng Bible. No? Uncomfortable po siya, inconvenient po siya. What more pa, idadagdag natin yung fasting. Ako po personally, hindi po ako nag-struggle na walang kanin.
Hindi din po ako nag-struggle na walang meat. Kasi bread person po ako. Mahilig po ako sa tinapay. So kaya ko po kahit pandesal lang ako the whole day. Hindi ko po iindahin yon. Alam niyo po ano pong struggle ko sa fasting? Soft drinks. Hindi po ako makapag-soft drinks ngayong fasting. Tapos isipin nyo, no, sa work po, magdadala sila. One time, naka-dorm po kasi ako. Nagdala yung workmate ko ng 1.5 liter ng Coke sa dorm po namin. Tapos binuksan niya ganun. Kabukas siya, shhh! Yung ramdam na ramdam mo yung spirito ng Coke. Alam niyo po, nag-struggle po ako kasi magsimula po college ako. Hindi po kasi ako mapagkape. No? Yung iba po kasi, yung pampaboost po nila ng energy, no, yung pampaboost nila ng araw nila is coffee. Ako po hindi. Ang pampaboost ko po ng energy ay soft drinks. Pag gusto ko po magpuyat, nagko-coke po ako kasi may caffeine din naman po yung coke. So dahil po wala akong soft drinks ngayon, hirap na hirap po ako. Alam niyo po, may time sa klase, ganun. Or pag nasa faculty room po ako, nakatulala akong ganun. Kasi naninibago po talaga kung walang soft drinks. So yung pinalit ko po, alternative sa kanya ay buko juice. No, kasi may sugar din naman yon, pero at least healthy siya, ganun, pasok siya sa fasting. Pero one time po, this week actually, no, dahil hirap na hirap po ako sa fasting, Tuesday ng hapon po, sobrang sakit ng ulo ko. As in, masakit po yung ulo ko. Tapos hindi po ako nakapasok ng klase ko kinabukasan. No. Pero alam niyo po, by the grace of God, pinagpatuloy ko po yung fasting ko. Kasi I believe that true obedience sometimes require us to struggle. No, sometimes, it's convenient. No? Kasi, kung wari yung mga habit na nagagawa na natin, kung wari po tayo, matagal na po tayong Kristiyano, normal na po sa atin mag-care group, normal na po sa atin mag-Sunday service, no? Hindi na po sila ganun ka-big deal. Pero yung mga obedience na nagre-require po ng inconvenience and struggles, those are the obedience that increases our faith. No, kagaya po nung nangyari kay Abraham, no, nung nag-obey po siya sa Lord, no, nanampalataya po siya sa promise ng Lord sa kanya na God will make him a great nation. So, puntahan po natin yung verse na Luke 11:28. So, sabi po dito, but he said more than that, blessed are those who hear the word of God and keep it. No, sa Amplified version, mas maganda Amplified. Sabi po dito, but he said on the contrary, blessed, happy, favored by God, no, are those who hear the word of God and continually observe it. Amen. So sometimes, may mga time po sa buhay natin na malungkot po tayo, tama? May mga time na all of a sudden, we don't know saan po nanggagaling yung loneliness na nafe-feel po natin. Now, one thing na naa-assure ko po sa inyo na that will bring you happiness is obedience to God. Because that's stated in Luke 11:28. Now, whenever we obey God, no, it will bring us happiness. No, pag malungkot ka, last time narinig ko si Pastora Mitch nung nag-preach siya dito, na kung malungkot ka, sundin mo si Lord. Mag-share ka ng word of God. Because that will bring you happiness. Amen. Ngayon po, punta po tayo sa Romans chapter 10, verse 17. Sabi po dito, so then faith comes by hearing and hearing the word of God. So kanina po, nabanggit ko na ang definition po ng word na obey, kasama po dun is to hear. Amen. So when we hear God and we obey God, our faith increases. Unti-unti, no, mas lumalaki po yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Amen. So ano po ba yung ibig sabihin ng faith? No, faith actually in Hebrew is emunah. No? This means faith that results in faithfulness implying action. So ibig sabihin, every time na we exercise our faith, meron tayong ginagawa. No, merong action na kasama yung faith po natin. No, hindi siya nag-stop sa naniniwala ka lang. For example, si Abraham, nung sinabi sa kanya na, umalis ka dyan, for I will make you a great nation. Pero yung tinanggap lang ni Abraham is, I will make you a great nation. Pero hindi siya umalis dun sa lugar niya. Does that equate to faith? Hindi po.
No, kasi faith, no, ang ibig sabihin niya is faith that results in faithfulness which implies action. Ibig sabihin, meron pong pinapagawa ang Lord po sa atin. Amen. So moving on po sa next event, no, next circumstances po, na narinig po ni Abraham ang boses ng Lord dito po sa Genesis chapter 18 verses 16 onwards. So ito po yung time na ni-reveal po ni Lord yung plano niya sa Sodom. Naalala niyo po yung kwento ng Sodom and Gomorrah? Yung ginawa niya pong salt, tapos tumakbo sila, tapos yung asawa nila tumingin, tapos naging ano po siya, di ba? Naging asin din siya. No? Gusto niyo po i-arte ko dito? So, yun po. Ito po yung mga verses na yun. So, let me read this to you. So, sabi po dito, then the man rose from there and looked towards Sodom, and Abraham went with them to send them on the way. And the Lord said, shall I hide from Abraham what I am doing? No? So, tanong ng Lord sa sarili niya, ikikip ko ba to o sasabihin ko kay Abraham? Pero next, no, pakita po natin yung next verses. Actually, the Lord decided to reveal, no, His plans to Abraham. Why? Because Abraham was His chosen servant this time. No, nung panahon po na to, si Abraham at yung mga tao niya, they are the righteous ones. Sila po yung sumusunod sa Panginoon. So, sabi po sa Genesis 18:22 to 23, then the man turned away from there and went towards Sodom, but Abraham stood before the Lord, and Abraham came near and said, would you destroy the righteous with the wicked? So, nung time po na ni-reveal ni God kay Abraham yung plano niya, ano pong ginawa ni Abraham? Ang tinanong niya sa Lord, paano yung mga nananampalataya sa iyo, Lord? Idadamay mo ba sila? Sisirain mo ba yung buong lugar na yon dahil sa mga wicked? No, yun po yung tanong ni Abraham kay Lord. Pero sa totoo lang po, alam po ni Abraham sa isip niya na those people deserve judgment. No, na alam po ni Abraham na makasalanan naman talaga sila. No, so going on, no, next verses, sige, pakita natin yung 32 to 33. What did Abraham do? He bargained for those people. No, he interceded for those people. No, siya po yung naging tulay para no, mahabag po yung Panginoon sa kanila. No, sabi po kasi dito, then he said, let not the Lord be angry, and I will speak but once more. Suppose 10 should be found there, and he said, I will not destroy it for the sake of 10. So the Lord went his way as soon as he had finished speaking with Abraham, and Abraham returned to his place. So ang nangyari dito, sabi ni Abraham, Lord, paano kung may 100 doon na naniniwala sa'yo? Sisirain mo pa rin yon? No, kasi nakipag-bargain siya sa Lord. Tapos sabi ng Lord, o sige, kung may 100 doon, hindi ko nasisirain. Pero I doubt may 100 doon, sabi ni Lord, because that city is wicked. Tapos, sige po, paano kung 80? Paano kung merong 80 doon? Sabi ni Abraham kay Lord, tapos sabi ni Lord, o sige, kung merong 80 ako mahanap na righteous man doon, hindi ko siya sisirain. But Abraham did not stop. Sabi, paano Lord kung 40? 30, hanggang sa umabot sa 10. Abraham interceded for those people kahit alam niya na they deserve judgment. Because Abraham was his chosen servant, was God's chosen servant. So ano po yung makukuha natin from this story of Abraham? So this is our point number 2. When we hear the voice of God, now we heed to God's call to help and intercede for other people. Every time po na may malalaman po tayo about other people, ang gusto pong gawin natin ng Lord is either to act on it or to pray for it. For example, alam niyo po, may time na nasa Quezon City po ako nagtatrabaho. Sipin niyo po, umuwi po ako, 2 araw lang sa isang linggo. Pero yung mga chismis, umaabot po sa Quezon City. No, yung about sa pamilya namin, yung about po sa mga church meets natin, kasi may pakpak po ang balita. So minsan, magtataka ka bakit umaabot sa iyo yung mga balita na yon. Alam niyo po, when God reveals someone to you that is wicked or merong ginagawang hindi maganda, dalawa lang po yung response na gusto ng Lord. It's either you act on it, no, or you pray for that person. Because you're not in the position to judge that person. Si Abraham po, nung nalaman niya na God will destroy Sodom, ang sinabi po niya sa Lord, sige Lord, baka kasalanan naman talaga sila eh. Hindi po ganon. No, hindi po ganon yung response ni Abraham.
siya po yung nakipag-bargain para sa mga taong yon. Tayo po, no, because we are His chosen people, anak po tayo ng Diyos. Amen. No, tayo po yung mga niligtas ng Panginoon. Our task is to pray for those people. Alam niyo po, hindi ko pala ito nasabi kanina. Before po, isa pong struggle ko sa 90 Days Challenge, maliban sa fasting, is conquest. So, nag-iisip po ako ng paraan, paano po makakapag-conquest. Ang reason ko po kasi is busy ako. Kasi pangit po yung schedule ko sa school. Ang schedule ko po is Monday to Thursday, 7 a.m. to 4:30 p.m. po ako. Tapos ang break ko ay 30 minutes lang every day. Tapos Friday is 7 to 10. So, ang usual ko pong reason, bakit hindi ako makapag-conquest? Kasi busy ako. Tapos Friday, bakit hindi ka mag-conquest ng Friday? Kasi sinasabi ko, time ko yun sa sarili ko. No, kasi 7 to 10 lang yung pasok ko. Parang pahinga ko yun. Tapos doon ko ginagawa yung mga lesson, mga syllabus, mga preps ko para sa mga susunod kong klase. Tapos Saturday, Sunday is dito sa church. Pero alam nyo po, yung conviction ng Lord, hindi po siya nawala sa akin na mag-conquest. So, ang ginawa ko po, sinend ko po yung schedule ko sa ating Davso Campus Revolution Organization. Which is na po ngayon, Chosen Generation Organization na po siya sa Pampanga State University. Tapos, hinayaan ko po sila na sila po yung mag-plot ng schedule kung kailan po sila papasok sa klase ko. No, para po mag-share ng John 3:16. So, alam niyo po, sa totoo lang, that time, takot po ako na gawin yon. Kasi sa government po natin ngayon and other institutions, no, very, very sensitive po sila when it comes to sharing your beliefs. No, especially spiritual beliefs. No? Kasi meron na po tayong tinatawag na God ngayon, gender and development. Possible, lalo na po, no, kung alam niyo po yung mga estudyante po natin ngayon, yung generation po nila, konting kimot mo lang, na-offend sila, nire-report ka nila. Tapos may 888 ka, tapos mawawalan ka ng trabaho. Lalo na po ako, hindi pa po ako permanent sa work ko. Cost po ako, no, contract of service po ako. So takot na takot po ako. Pero alam niyo po, God is gracious kasi hindi ko po binawi yung instruction na yon sa organization. So praise God po, no, with the help of the Campus Rep organization, ay nakapag-share po sila sa mga classes ko, sa mga about total 2 classes na po yon is mga 90 students. So praise God po, no, dun sa 90 souls na yon. Alam niyo po, kahit siguro 50% lang doon yung totoong tumanggap sa Lord, 10% lang doon yung totoong tumanggap sa Lord, no, still souls pa rin yon, no, na na-redeem po ng Lord from hell, no, from eternal fire. So it's not our duty to judge people. Alam niyo po, sa mga klase ko, marami po sa kanila kinaiinisan ko. Marami po sa kanila, hindi ko na, syempre hindi mo naman favorite lahat, di ba? No, pero it's not my duty to judge them. Even as their teacher, it's not my duty to judge them. Ang binigay pong duty sa akin ni Lord as His chosen servant sa Pampanga State University is to share God's word. No, to extend God's love, mercy, and grace, no, sa mga tao. So, yun po yung proud ako na gawin, na confident akong gawin. Kagaya po ng ginawa ni Abraham, our duty is to intercede. For example, may na-reveal sa'yo, may na-chismis sa'yo, na hindi magandang ginagawa ng kaibigan mo, ng ka-church mo. Hindi mo duty na ipagkalat yon. Hindi mo duty na gumawa ng judgment upon that person. What's your duty? Dalawa lang. It's either you act on it. Ikaw mismo, i-deal mo yon directly. Pero kung hindi mo kaya yon, you just pray for it. Yun po yung gustong gawin ng Lord. No? Yun po yung pinapagawa po sa atin ng Lord. And going back, dun po sa conquest, alam po ninyo, nabalitaan niyo po yung kay Charlie Kirk. Yun nangyari po kay Charlie Kirk. Sobrang nakakalungkot po, no? The Christian community is mourning, no, and praying for the family na naiwan po ni Charlie Kirk ngayon. I cannot say po, honestly, kasi hindi ko po kilala talaga si Charlie Kirk. Nalaman ko lang po siya nung nangyari na po yung incident. I cannot say na I totally agree with everything he's saying kasi pag ginawa ko po yun, that's idolatry. Amen. No? So, dapat po, pag nakikinig tayo ng other preachers, no, nagiging open-minded pa rin po tayo na hindi naman lahat ng sinasabi niya tama. Pero what I admire about Charlie Kirk is his courage
and braveness. No? His bravery sa pag-share po ng Word of God at pag-stand po niya. No, doon po sa sineshare niya na alam niya na yung ginagawa niya, tinawag siya para doon. Amen. And so anong connect nun sa point number 2? No, as of now po, ang dami pong nangyayaring gulo sa US. Tama po, ang dami, may nakikita niyo po ba sa Facebook niyo, no? Kasi yung stand po ni Charlie Kirk is actually politically connected. No? Charlie Kirk is politically connected to Donald Trump. Tapos po, yung mga social stands niya, no, may mga bagay doon na controversial na ayaw ng mga ibang tao. So, ang gulo po ngayon sa US kasi parang na-divide sila. No, hindi lang po sa US magulo ngayon, pati po dito sa Pilipinas. No? Dahil sa flood control na yan. Pero sa totoo lang po, nalulungkot po ako, unang-una, dahil nandyan yung corruption. No, syempre, malulungkot ka talaga. Pangalawa, dahil nakikita ko po na yung mga ibang kapwa ko Kristiyano, sila mismo nagbabangayan. Maaari po na corrupt po yung mga yon. Possible po, corrupt po talaga sila. Pero we are not in the position to cast judgment on them. Lalo na po sa mga taong kasama nyo lang po dito. No, nag-post siya ng ganito, sinagot mo sa Facebook, nag-away kayo, 2 months kayong hindi nag-usap. No, may mga ganun po yung nakikisama po tayo sa mga political na away. Alam niyo po, there's nothing wrong with expressing your speech. No? Kasi meron po tayong freedom of speech. There's nothing wrong with expressing your opinion. Pero as Christians, we have to be careful kung ano po yung mga sasabihin po natin, especially sa social media. No, kasi meron na po tayong tinatawag ngayon na, ano nga ulit yung term doon? Digital footprints. No, na whatever you post sa social media, kahit alisin mo agad-agad yan, pag may nakita niya na. Ang dali lang po mag-screenshot ngayon, tama? No, kahit i-delete mo yan after 3 seconds, may mga CCTV sa social media. No, mas-screenshot po niya agad yon. Tayo po, we are not in the position to judge people, kagaya po ni Abraham. Our task is to intercede for those people. No, our task ay ipagdasal po sila. No, so tayo po, kung makaka-encounter po tayo ng ganun, sana nauuna po sa atin na lumalabas yung love, mercy, and grace po. No, wag po yung judgment. Kasi yun po yung instruction ng Lord sa atin. So, pwede po ba tayong pumunta sa James chapter 5, verse 16? Sabi po dito, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. And who are those righteous people? Tayo po yun. Kasi tayo po yung anak ng Diyos. No, so sana po, no, when we see, hear, kung may nire-reveal po sa atin ng Lord, sometimes meron tayong discernment, tama? Na pag nakita mo yung isang tao, ay parang malungkot siya, siguro may problema siya. No, imbes na sabihin mo dun sa katabi mo, ikit may kaye, nakita mo siya kanina sa church, di ba, ang lungkot niya, no, namamaga yung mata niya, ginagaya siguro, mag-break lang siguro ng boyfriend, no. Totoo po, di ba? No? Imbes po na ganun yung gawin natin, why not directly pray for that person? Kung kaya nyo po, kung kaklose nyo po yung tao na yun and very concerned po kayo sa kanya, kayo na po direct approach nyo siya. Sometimes I do that po, no? Pag yun po yung sinasabi ng Holy Spirit sa akin, direkta kinakausap ko po yung tao. Pero if you can't do that, ipag-pray nyo na lang po siya. No? Because that prayer will bring healing. No? Kasi po, we are those righteous people. We are God's chosen servants. Sa panahon po na to, kung nung panahon po ni Abraham, siya yung God's chosen servant, this time tayo po yun. Tayo po yung may task na mag-intercede for other people, especially the unbelievers. Amen. Sige po. So, next circumstances po na narinig ni Abraham ang boses ni Lord ay nung time po na God instructed him to offer Isaac. So we will see that in Genesis chapter 22 verses 1 to 2. Let me read it for you po. Sabi dito, now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Then he said, take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains, of which I shall tell you. So what can we learn from this life of Abraham, from these circumstances po na buhay ni Abraham? So this is our point number 3. So
when we hear God's voice, no, sometimes He will ask us to surrender something. No, we surrender our will even if it means sacrificing our most valuable treasures. Kung balikan po natin yung verse kanina. So let us compare this verse dun po sa verse na tinawag ni God si Abraham para umalis dun sa lugar na yon. So sa Genesis 22 verses 1 to 2, it was explicitly stated, no, that God tested Abraham. No, kung makikita nyo po, sinabi po mismo ng verse na to na si Lord mismo tinest niya si Abraham. Pero dun sa una, no, sa point number 1 po natin, God did not test Abraham. No, He just commanded Abraham. He simply gave instructions to Abraham. So what's the difference? When God is asking us to sacrifice something, ibig sabihin na build na yung faithfulness mo sa Kanya. No, ibig sabihin, no, na proof na ni Lord yung faithfulness niya rin sa'yo. Kasi balikan po natin yung definition ng obedience and faith kanina. No, ang definition po niya, no, kung maalala po natin, when we hear God, we obey Him, our faith increases. Amen. From those prompt obedience, kapag nagbibigay ng instruction si Lord. So this time, God knows na you as His faithful servant will obey Him even if it means sacrificing something. No? Ibig sabihin po, kapag si Lord may hinihingi sa'yo na malaking bagay, no, may tiwala na siya sa'yo. No, kasi alam ng Panginoon na He had been faithful all throughout your life. No, kagaya po nung nangyari kay Abraham. Alam niyo po, kagaya po ng sinabi ko kanina, I studied those 3 words, faith, obedience, and sacrifice. So nabanggit ko na po yung faith and obedience. So let us go to the 3rd word, which is sacrifice. Hindi ko ata nalagay dito. Pero ang ibig sabihin po ng sacrifice, ayan, the most common Hebrew word used to describe sacrifice in the Bible is korban. No, so what does korban mean? It means, no, the root word karov, dun sa korban, it means to draw close or to come near to God. So whenever God wants you to sacrifice something, God wants you to draw near to Him. No, God wants you to rely on Him, to commune with Him. No, last time po, dun sa message po ng Tabernacle Prayer, naalala niyo po yung message po last week? No, meron pong 2 reason bakit po nagsasacrifice during the Old Testament. No, the first reason, especially pag nagsasacrifice po ng pagkain, like fruits, no, sa altar, no, it simply means you want to dine with God. No, you want to commune with Him. No, you want a relation with Him. The second reason why we sacrifice ay tuwing nagsasacrifice ng blood. Amen. That's for forgiveness. Tama po. Thank you po, Best in Recitation. Naalala po natin ang message last week, no? That means, no, atonement for sins. Ngayon po, I had a question in mind. Bakit hiningi ni Lord si Isaac? Isaac is not a traditional way to atone for your sins. Kasi ang hinihingi ni Lord is the finest lamb, no, to kill, no, para yung blood na yon ay pure. No, para pag nag-atone ka ng sins mo, malilinis ka. Habang inaaral ko po yung message na to, tinanong ko po yung Lord, bakit? Bakit niyo po hinihingi si Isaac? So let's go to Hebrews, no, the verse Hebrews, ayan. Sa verse po ng Hebrews, nasaan na yun? Chapter 10, verses 5 to 10. So this is a verse from the New Testament na po, no? So, therefore, when He came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but the body you have prepared for me in burnt offerings and sacrifices for sin, you have no pleasure. Then I said, behold, I have come in the volume of the book, it is written of me to do your will, O God. Sacrifice and offering, burnt offerings and offerings for sin you did not desire, nor had pleasure with them, which are offered according to the law. Then He said, behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first, that He may establish the second. Sige, next. By that will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ
once and for all. Nakikita niyo po ba yung parallelism ng words na ginamit po dito? Dun sa words, nung verses, nung tinawag ni Lord si Abraham para isacrifice si Isaac. Now, what Abraham did, what God instructed to Abraham was actually a prophetic gesture na darating si Jesus Christ para i-offer yung sarili niya for our sins. That's the reason why God stopped Abraham nung papatayin niya na si Isaac. No, because it was just a prophetic gesture. Pero alam niyo po, Abraham's obedience paved the way para mag-connect ang Old Testament and the New Testament. No, kung isipin niyo po, if Abraham was not faithful, mangyayari po kaya yon? Ang laking responsibility po nun. Amen? Na ikaw inatasan ka ng Lord sa bagay na yon. At ginawa po ng Lord yon kasi He knows Abraham will obey Him. Ang laking task po nun. So every time we are tested, every time God wants us to sacrifice something, let us remember, no, na there is a great destiny na naka-ready po para sa atin. Kagaya po na nangyari kay Abraham. And God is testing us kasi alam niya, ma-overcome po natin yon through His grace din naman po. Amen. So, may gusto pong i-share na testimony sa inyo. Mahaba pa naman po yung time ko, no? Maaga-aga pa po. Maaga po kayong pumasok kanina, di ba? Maaga po natapos yung first service. So, alam niyo po, this week lang po, nung Monday, kasi di ba half day po nung Monday yung mga classes. Dahil po sa celebration po ni Mama Mary, tama. Mama Mary po yung sabi ko kasi si mama ko po Mary po yung pangalan. So, pag naano ko, nasasabi ko po Mama Mary. So, nung time po na yon, no, nagkaklase po ako. May klase po akong 7 to 10, tsaka supposedly 10 to 1. Pero dahil half day nga, so 10 to 12. Nung patapos na po yung online class ko sa first period, naka-receive po ako ng isang message, ng chat, ng kaklase ko po nung college. Yung classmate ko po na yon, nagtatrabaho po siya ngayon sa Korea. No? At nagma-masters po siya ngayon sa Korea. Alam niyo po, yung initial chat niya sa akin, interested ka ba na mag-pursue ng graduate degree sa Korea? So, parang sinasabi niya, gusto mo bang mag-masters sa Korea? So, personally, alam niyo po, kabasa ko po noon, sobrang overwhelmed ko. Yun pa lang yung nabasa ko. Kasi sino pa naman yung ayaw pumunta ng Korea, di ba? Doon lahat ng pinapanood ko sa K-drama, gano'n. No? Ay, correct, clarification, South Korea po ha, South Korea. Baka, kala niyo North Korea yung sinasabi, no? Tapos, nagpatuloy po yung conversation namin. Sabi ko, bakit? Sabi ko, ganon. Tapos sabi niya, nagre-recruit kasi yung laboratory namin. Nagbibigay sila ng scholarship and allowance para makapag-masters ka sa Korea. So yung master's degree po na yon na ino-offer nila is Masters in Animal Biotechnology, which is very aligned po sa course ko. Kasi my course is Agricultural Biotechnology, major in Animal Biotechnology. And dagdag pa po, no, yung research po nila sa laboratory na yon is stem cell research. No, stem cell is one of the things na kinoconsider po nila ngayon as cure for cancer. So, alam niyo po, nung natanggap ko po yung offer na yon, sobrang grabe. Sobrang na-overwhelmed po ako. Tapos, sabi ko, pagpe-pray ko muna, sabi kong ganon, gano'n ba katagal? Sabi ko, yung pwede mong ibigay sa akin. Tapos alam niyo po, talagang pinapersuade niya po ako, sabi niya, wag kang mag-alala, kaming bahala sa papers mo, sa pagpunta mo dito, lahat sponsored. No, ganun po kaganda yung offer. Sabi ko, pwede, gano'n ba katagal? Sabi ko gano'n, yung bibigay mo sa akin para mag-isip. Tapos sabi niya, within this week sana kung kaya mo, kasi marami na actually nag-a-apply. Nag-chat lang siya sa akin kasi gusto niya, kakilala niya yung hihahire nila. Kasi syempre, Koreans na po lahat ng kasama niya sa lab. So gusto niya, someone na ka-close niya na, gano'n. Tapos, okay lang ba, bigyan mo akong 3 days, sabi ko gano'n. Para mag-pray. Pero alam niyo po, nung sinabi ko po yun sa kanya, umiiyak na po ako. Kasi nung natanggap ko po yung message na yun, yung unang bagay po na pinasok po ng Holy Spirit sa isip ko, Lord, is this my Isaac?
ito po ba yung pinapasacrifice mo sa akin? Lord, testimony po ba to para sa Sunday? Kasi ako yung preacher. No, kahit po humingi ako ng 3 days that time, alam ko po sa sarili ko, alam ko po na sinasabi ng Lord na it's a no, na hindi po yun para sa akin. No, kasi kung nandito po kayo nung time na nag-testimony po ako, nag-work po ako sa Quezon City, tapos pinabalik po ako ng Lord sa Pampanga to focus on my ministries. And hindi ko po kayang bitawan ngayon yung mga ministries na yon para sa sarili kong career. No, alam niyo po, pinanghawakan ko po yung salita ng Diyos nung time na yon na He will do something for me, na He will give the desires of my heart without sacrificing my own ministry. So after exactly 3 days, alam niyo po, hindi ko siya actually chinat, no, yung kaibigan ko. After 3 days, siya po yung nag-chat. Kasi talagang kailangan po nila mag-hire na. After 3 days, nag-chat po siya, sabi niya, kumusta na? Nakapag-decide ka na ba? Tapos sabi ko, sorry be, sabi kong ganon, nag-pray ako maigi, sabi ko, hindi siya para sa akin. Thank you, sabi ko, thank you kasi naalala mo ko, sabi ko po ganon. Pero alam niyo po, iniyakan ko po yun. For this week, iniiyakan ko po yun kasi sino ba naman ako na para tanggihan yung ganong klaseng offer? Sino ba naman ako para tanggihan yung scholarship sa Korea, no? Ang daming OPA doon, daming concert doon, no? Ang mura ng merch doon. No, lahat ng nagbakasyon, lalo na kamakailan lang, 'di ba? Yung pastoral staff ng Korea sila. So nakita mo lahat ng pwedeng puntahan doon, no? Iniyakan ko po siya, mabigat po siya, masakit po siya para sa akin. Pero kagaya po ng message po natin today, no? Sometimes God will ask us to surrender something, even our most valuable possessions, ipapasurrender ng Lord. Pero alam niyo po, let us go to point number 4. Sa Genesis chapter 22, no, verses 10 to 12, sabi dito, and Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, here I am. And he said, do not lay your hand on the lad and do anything to him, for I know that you fear God, and since you have not held your son, your only son, from me. Tapos verses 13 to 14, then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him a ram caught on a thicket by its thorns. So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. And Abraham called the name of the place, the Lord will provide. As it said, to this day, in the mouth of the Lord it shall be provided. So what can we learn from this fourth circumstance na binigay po ng Lord kay Abraham? Sometimes when we hear the word of God, God says no. And when we hear God's no, we follow God's no and immediately stop when He says so. Kung talaga pong all throughout our lives, we've been hearing God's voice, naririnig din po natin pag sinasabi niyang stop, pag sinasabi niyang tama na, pag sinasabi niyang hindi yan para sa'yo. And alam po ba natin what hindrance God's voice para maging clear siya sa atin? It's our own pride. No? Sometimes, malinaw naman po yung boses ng Lord. Naririnig naman po natin yung instruction niya. Naririnig po natin na sinasabi niyang, nak, hindi yan para sa'yo. Pero, tinatanggi po natin yon. Kasi, nangingibabaw po yung pride po sa atin. Alam niyo po, pride is the reason why I cried for this whole week. Dahil po dun sa offer na yon ng scholarship. Kasi personally, ako po, very, very, feel ko na pag-iiwanan ako, no, sa mga kabatch ko. Kagaya po nun, batchmate ko po yun, nasa Korea na po siya ngayon. Yung ibang batchmate ko, nagtatrabaho na po sa DOH. No, yung ibang batchmate ko, nagtatrabaho na po sa Bureau of Animal Industry. Mga science research specialist na po sila. No, feel ko na pag-iiwanan po ako. Pero alam niyo po, I had to surrender my pride, no, para lang po ma-obey yung gusto ng Lord sa akin. And kagaya po na nangyari sa Genesis 22, verses 13 to 14, God provided for Abraham and Isaac.
I know, yun po yung pinangahawakan ko po ngayon, that God will provide for me. And that God knows the desires of my heart. Alam niyo po, naniniwala po ako that this word will not stop after po ng service po na to. Kasi someday, I know, no, in Jesus' name, na I will testify this one more time sa Sunday service para mapatunayan na God really provided for me. And before we close this message, I would like to share Revelations chapter 3 verse 20. Sabi po dito, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me." So this time again, no, kagaya po ng sinabi natin kanina, this whole message revolves around hearing the voice of God. No, and hearing the voice of God requires us, no, to sacrifice our will to Him. And hearing the voice of God actually requires us to give our hearts to Him. Kasi hanggat hindi po natin binibigay yung buong will po natin sa Lord, nagiging blurred po yung boses niya sa atin. Nahihirapan po tayong sumunod. Amen.